Magandang umaga, Manong Ted, Maricel. Opo. Attorney, so lumabas po yung DCC. Ano po, itong document containing the charges na less redacted at lumabas nga po na 8 pala yung mga personalities na kasama dun sa sinasabing co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa kaso niya na crimes against humanity. Una po sa lahat, ano po ang ibig sabihin nito in general para po doon sa kumbaga punto de vista ng kaso? In general, ito po ang listahan at actually kwento ng kung paano nagawa ni Duterte effectively ang tinatawag na common plan o yung pagpatay sa mga di umano drug addict, drug pusher, at iba pang related sa drug trade. At idadagdag ko na kasi sa Davao ito yung naging emphasis, pati yung street level criminals. So yung mga snatcher daw po doon at mga minsan nga mga street children lang no. So yung role nitong mga iba ay nakatulong kay Duterte na mag-implement o isagawa yung plano na inisip essentially ni Duterte at ng ilan sa kanila. Yung iba-iba ang pasok nila doon sa kumbaga plano. Mm. Iba-iba ang role nila, iba-iba ang focus, pero sa pangkalahatan, ito ang mga susing tao para masiguro na na-implement ang plano at nasigurado ang impunity o kawalang pananagutan. Pero dahil po napangalanan nila, dalawa sa kanila incumbent, si Senator Bato at si Senator Bongo. Si Senator Bato hindi na natin nakikita ngayon sa Senate. Ano po ba ang kahulugan nitong paglalabas, pag-identify dito sa 8 personalities na ito? Automatic ba nakasunod nito mag-i-issue na rin ng warrant of arrest or hindi pa? Hindi pa. Ito Mm. ay nabanggit lang ang mga pangalan nila sa kwento ng kung ano ang responsibilidad ni Duterte. Kasi alam nyo naman yan, di ba? Sa telenovela din. Pag nagkikwento ka ng kwento ng bida, hindi naman pwedeng hindi mo mabanggit yung nanay na namatay, yung tatay na nagpaaral sa kanya, etc. So, lahat ng tumulong dun sa quote-unquote bida, ang bida natin si Duterte, ay kailangang mabanggit. Kahit na in some way supporting actor sila, kabahagi sila nung naging sistema. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat co-accused ang tawag sa kanila? Hindi pa po co-accused ang tawag dyan or co-conspirator. Mas ang siste ay sila ay may kanya-kanyang role. Kung sakasakaling matutukay ng ICC na sila ay one of the most responsible. Sa ICC kasi, bagaman ang kanilang jurisdiction ay over all persons committing acts covered by the Rome Statute, meaning, example, crimes against humanity, and the 3 other crimes, all persons yung dinadala lang nila sa korte, yung most responsible. Para yun yung issue ng complementarity. Sa ICC yung pinaka matitindi, yung most responsible. Tapos dapat sa law nung bansa na yung member state, yung iba pang responsable. Pakipaliwanag nga po sa amin, attorney, yung pagkakaiba nung sinasabi po ninyo na co-conspirator at saka ano po yung isa? Co-perpetrator, tapos Co-perpetrator co-accused. and co-accused. Oo. So, yung co-conspirator ay kapag merong conspiracy. Malimit nating naririnig yan sa mga kaso dito sa Pilipinas. May plano, may pangkalahatan. Pero dito sa issue ni Duterte, hindi yun yung main point or hindi yun yung main argument ng defense. Yes, may conspiracy pero hindi pa yun yung pinaghuhugutan nila. Co-perpetrator ang mas tamang termino or mas accurate na termino na ginamit ng ICC. At ang co-perpetrator, meaning ikaw din ay isa sa mga gumampan. Yung conspiracy kasi, talagang pwede naman ngang hindi nangyari na nag-usap-usap itong mga ito sa isang board meeting kung Mm. saan nabuo yung conspiracy. Maaring yung instruction, patsi-patsi, hiwa-hiwalay na ibinigay. Pero sa pangkalahatan, ito ang lumabas. Kaya, ang term na gagamitin natin, imbes na co-conspirator, kung saan parang may overall conspiracy, ang term na gagamitin natin ay co-perpetrator. Hindi rin po natin gagamitin yung term na co-accused.
Kasi sa kaso ni Duterte, siya lang ang suspect kalaunan kung ma-confirm na yung charges o mabuo na yung saklaw ng ano bang reklamo talaga sa kanya, co-accused na. Ay magiging akusado siya. Pero para maging co-accused, kumbaga, kailangan meron ka ding warrant of arrest. Subject ka rin ng charges. Sa ngayon, wala pa tayong alam na any of them are subject of charges or a warrant of arrest. Kaya abangan natin yan kung ano ba talaga. Sa ngayon, ang term natin ay sila ay tinuturing na co-perpetrator, mga supporting actor doon sa pinagbibidahang role ni Rodrigo Duterte. So, ngayon, dahil co-perpetrator sila, hindi ibig sabihin na meron na po silang hinaharap na kaso, gaya nga po ng sinabi ninyo. So, sino po yung magpa-file dapat ng kaso laban dito sa 8 co-perpetrators na ito para maging co-accused sila? Si Office of the Prosecutor. At mahabang proseso yan. Katulad nga na nangyari sa kaso ni Duterte, hindi naman kaagad-agad na i-file yan. 2025 na issue yung warrant of arrest. Buti na lang na aresto siya. Otherwise, hindi mabubuksan yung kaso. After ng warrant of arrest, edi aarestuhin yung tao. Saka lang, ito, yung nangyari na kay Duterte, may initial appearance, then confirmation of charges hearing, and then kung sakaling ma-confirm ang charges, saka papasok ng trial. Ibig po bang sabihin, sakaling masampahan na ng kaso ng mga prosecutors, itong 8 individuals na to, separate case siya, hindi siya bahagi ng crimes against humanity case na isinampa sa dating Pangulo. Ganun po ba yun? Oo, tama Maricel, ang mangyayari, separate charges, kumbaga the prosecutor versus, baka magalit sa akin, pero the prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. Ganun yung may sariling larga, may sariling buhay, yung magiging kaso nila. Kaya po, huwag kabahan yung iba na, naku, attorney, kailangan ihabol dun sa kaso ni Duterte. Hindi po. Pwede namang hiwalay yung kanya. If that's the case, attorney, kung wala pa palang kaso na isinasampa laban dito sa 8 personalities na ito, paano nangyaring lumabas yung issue na meron ng pending warrant of arrest against kay Senator Bato? Anong pinaghuhugutan ng takot na yun? May mga nagsasabi kasi na meron na daw warrant. May ilan din na, ako ang sinasabi ko, dapat ma-issuehan ng warrant. Kaya, ewan ko kung anong basihan ni Senator Bato, kaya ang tingin ko, natakot na siya na with the mere possibility, natakot siya sa multo, with the mere possibility that a warrant will be issued, hindi na nagpakita sa Senado. Yung problema niyan ay, yun nga, sabi mismo actually, nung defense counsel, sabi ni Kaufman, ako wala nga siyang alam na may warrant of arrest na in-apply. Paano pa kaya tayo sa publiko, hindi pa rin talaga ito i-announce dahil confidential ang application and issuance ng warrant. So, kumbaga, gulatan ulit kapag ka na-issuehan ng Gulat, warrant of arrest. Oo, Ganon. kasi doon sila nakaka-aresto. Yung ibang warrant na in-announce nila, katulad ng kay Putin, kay Netanyahu, mga pinuno ito ng mga bansa, walang nangyari. Ano lang, nakapublic lang. Kasi in-announce, isang bahagi yon. Kaya mukhang sa atin, mas uubra ang surprise at gulatan. Pero doon po sa 8 pangalan na nabanggit po dito sa DCC, yung isa po doon, si Camilo Cascolan, siya po ay yumao na. So kung sakali, paano yung magiging kaso nun? Paano mahahabol kung meron talaga siyang responsibilities? Walang kaso na maipafile kay Camilo Cascolan dahil prinsipyo yan kapag patay na ang tao, wala na siyang criminal responsibility. Kaya likely, at least 7 lang ang maaaring filean ng warrant of arrest. Pero Pero alam nyo si Camilo Cascolan, isantabi ko lang, sabihin ko lang na, yan ang tinuturing na arkitekto ng war on drugs. Ayon sa ilang nakalap naming impormasyon, siya kasi yung director ng, tama ba, operations nung PNP nung panahon na yon. At siya ang talagang instrumental kung paano na-scale up
yung DDS killings. Mhm. Pero sa sistema po ba ng investigation sa ICC, bagamat wala pa pong kaso, etong 8 o 7 dun sa 8 napangalanan, obligado ba sila na magbigay ng kanilang statement? Well, hindi naman. Mm, mm. Pero maganda naman, 'di ba? Yun yung challenge ko sa kanila. Dahil subject ka na ng investigation, alam mong sinisilip na yung responsibilidad mo. Hindi ba maganda na parang mag-volunteer ka na, uy, teka, gusto kong ilinaw. Para kay Senator Bongo na sinasabing, oh, this is factually incorrect. Hindi ako head ng PMS nung panahon na yon. He could submit parang counter affidavit. Wala kasing ganun sa ICC talaga na required kang mag-submit. Sa totoo yung punto natin ngayon, para tayong nasa PI. Mm. So, para sa iba parang, hindi ba ito arraignment na, attorney? Mm. Hindi pa po kasi hindi pa nga natin alam yung saklaw ng charges. Ang alam lang natin, ang kaso, ang krimen niya ay crimes against humanity. Pero, in what acts? Anong period? Yung ganon. Mm. Mabusisi sa ICC, kaya dito, aalamin pa natin kung anong saklaw. May count 1, 2, at 3 ng crimes against humanity kay Duterte. Aabangan pa natin kung i-affirm yung charges or yung kaso laban kay Duterte. No, oo. Yung iba, edi antabay lang, pero mababanggit talaga kasi may supporting role kayo dito sa nangyari. At eto nga po yung sinasabi natin na mangyayari on February 23 to 27, yun pong confirmation of charges. Pero bago po tayo mapunta dyan, meron din po kasing gustong mangyari yung defense team to disqualify yung 3 na abogado sa kampo ng prosekusyon. Pakipaliwanag nga po kung paano po ba yung sistema ng ICC. Paano mong masasabi na biased yung mga abogado sa kampo ng prosekusyon? Paano po ba nagwo-work yung sistema, kaibahan dito sa local courts natin sa Pilipinas? Ako paumanhin pero hindi na ako makakapagpalawig doon sa issue na yan. Pero ang masasabi ko sa ngayon, yung tungkol sa conflict of interest. Katulad din ito sa Pilipinas, ang sino mang involved na abogado sa isang kaso, kapag di umano nakipag-coordinate ka hindi naman yung nakipag-coordinate ka lang ng schedule, pero substantially, nakipagsabuatan ka, parang ganun, sa ibang party. O kaya, dati kang bahagi nung defense team, biglang lilipat ka sa kabilang team. So may 3 parties yan, prosecution, defense, at victims. Kung meron kang involvement dun sa iba, ay meron kang conflict of interest. At ito ang magbibigay ng bias sa iyo. Kaya para patas ang laban, kumbaga, dapat hindi biased, hindi prejudiced yung mga involved. Pero paano po ito makakaapekto? I mean, when it comes dun sa schedule, urgency ng pagdinig ng kaso. Ay, dapat hindi. Dapat wala itong impact doon sa hearing. Kumbaga, hindi na ito dapat makadelay pa noong kaganapan. Ang February 23, dapat may tatayong abogado ng biktima, correct, na of choice. Sa ngayon, wala pa namang pagpapasya contrary o hindi pa naman pinagpapasyahan na kumbaga tanggalin na. Kaya, tuloy pa rin. Sila pa rin ang tatayo nating representatives ng victims, including may pangatlo pa po kasing pangalan or tao. Si Paulina Masida daw ang uupo para sa Office of the Public Counsel for Victims bilang isa sa mga common legal representatives for victims. Ang mangyayari dyan, at least may representative tayo doon sa February 23 hanggang 27 na hearing. Yun naman ang importante sa biktima in the short term. In the long term, of course, kailangang ipaglaban pa rin na ang abogado ay pinili mismo ng mga biktima. Attorney, pahabol na lang ha. February 23 to 27, 4 na araw siya. Tama ba? 23, 24, 20. O tama? Na confirmation of charges. Ganun pala siya katagal? Ano po yung Oo. magiging scenario? Akala ko isang araw lang yun eh. Oh. Naku, Maricel at Manong Ted, kuda-kuda. Oh. Sabi ko nga, naku, baka babore kayo. Pero mukhang maraming Pilipino pala ang na-enjoy yung mga ganito. Senate hearing, mga quad-commerce. Baka ma-enjoy nyo to. Total of 12 hours of speaking argumentation on the part by turns. Wala naman po ditong magdedebate in a sense na tipong sagutan ka agad.
By turns, bibigyan ng panahon ang prosecution, susunod na magsasalita ay victims, at panghuli yung defense. First round, opening statements. Next round, arguments, and so forth. Then closing statements. So, salitaan ito ng matagalan. May particular schedule. Pero sa isang araw, 3 oras lang yan total. Ang schedule po dito sa Pilipinas, dahil consideration yun kay Duterte na sabi parang nahihirapan ng mag-concentrate, nahihirapan ng umupo ng matagal. Kaya dito sa Pilipinas, yung airing na ha, yung live stream, 5:30 hanggang 6:30. Magbe-break ng 30 minutes, resume ng 7:30 to parang 8:30. Tapos magbe-break ng 2 hours, babalik na ulit parang hanggang 11 p.m. or 11:30 yung hearing. Kaya, kumbaga matagalan ang breaks, tapos saka babalik yung sa live stream. English natin itong mapapanood, total of 12 hours over 4 days. May break ng February 25. Di ko nga alam kung alam nila na ano yun eh. special working holiday ba sa Okay. Pilipinas. Parang, perfect ka. Pero parang nagpapahiwatig na, alam din namin kung anong nangyayari dyan. Pero anyway, nag-break para po din po kay Duterte. Tsaka makapahinga yung parties, yung mga lawyers na nagsasalita. Pero ito inote ko, sa last day, last hour, February 27, di maghahating gabi na ito, mga 10 to 11. Kukumputin ko ulit, yung airing time dito sa Pilipinas. May delay kasi yung live stream ng 30 minutes. So, sa last hour, ito kasi technically 10 a.m. to 4 p.m. Hague time. So, sa last hour, 3 o'clock to 4 o'clock p.m. sa Hague, February 27, ay pag-uusapan ang detention conditions ni Duterte. Oh, So may okay. ganong special session para Oo. pag-usapan or i-argue kasi yung defense maraming sinasabi tungkol sa health condition na binabangga dun sa that detention is no longer compatible with his medical conditions, whether at kailangan siya palayain whether temporarily or permanently. So may panahon para pag-usapan yan sa last part. Sa last day. Dahil po sinabi na physically fit si Presidente, si FPRRD, dyan sa pagdinig, do we expect him to be physically present o parang kagaya ng dati na pwede na naka-live stream, Zoom? Salamat binanggit mo yan. Talagang fit to stand trial, kaya nga tayo matutuloy. Yung choice na sumipot, sa kanya yon. May option sa totoo lang na mag-waive ng appearance. Ang huli kong rinig, hindi naman sila nag-request ng video link, kaya posibleng hindi siya by video humarap. Ako inaasahan ko siya at para sa amin, mas cathartic, di ba, para sa mga biktima na makitang ito na siya, hinaharap niya. Kasi iba pa rin yun na makita mo yung inaakusahan or yung pinaparatangan mo ng mga kaso na nako-confront, naririnig yung di umano ginawa niya. Panghuli na lamang po on my end, attorney, kayo po ba ay dadalo sa The Hague on February 23 for the confirmation of charges? Abay, gusto ko. Oo. Pero syempre marami pang i-consider at kung papaano and in what role. Sa minimum, kung meron po mga biktimang gustong pumunta doon or nakapag-sign up na sa pagpunta. By the way, ngayong araw po, sasabihin ng ICC, siguro mamayang gabi, sasabihin nila yung seat allocations. Or Okay. kung may seats pa, ganon. Kasi last week, nagpa-sign up sila. So Oo. ngayon sasabihin kung yung mga nag-sign up na kung pwede ka bang pumasok sa loob o sa labas ka. Kung ano man po, maganda na nandoon kami, mga abogado ng mga biktima, para alalayan sila. Nakadepende pa dun yung decision ni Attorney Conti. Kung sa loob ba ako, sa labas. Sa loob o Ganun. sa labas. May upuan ba dyan? Bawal Oo. magdala ng sariling upuan. Sasabihin ko Oo. na sana Meron akong ano dito folding chair. Hindi pwede. Alright. Okay. Attorney, yung po sinasabi nila Senator Ping Lacson at ng iba na yung ginawa daw ho nga kasi kay Pangulong Duterte ay ang claim nga po nitong mga petitioners di ho ba sa Supreme Court ay illegal. So ang sabi,
in case maglabas ng arrest warrant laban sa kanyang mga co-conspirator ba ang tawag, Maricel? Co-perpetrator. Perpetrator. Co-perpetrator o kasabwat dito po sa madugong war on drugs na ito, dapat daw idaan muna sa local court yung implementasyon nito at wag nang gayahin yung ginawa kay Pangulong Duterte na ibiniyahin na lang sukat sa dahig. Ano po yung reaksyon doon? May debate pa dyan. Ang binabanggit niya yata ay yung proseso sa extradition kung saan ihaharap mo sa isang local court yung warrant of arrest tapos parang kukuha ka ng local, quote-unquote, or Philippine warrant of arrest. Kailangan mo patunayan yung batas ng bansa. Kailangan mong i-argue na compatible yan, yung batas nila at batas natin. Sa pananaw ng ICC at dun sa Rome Statute mismo, hindi ganon ang proseso. Totoo na ihaharap sa local court pero para kumpirmahin yung identity nung di umano akusado. So, hindi yung proseso ayon sa extradition, kundi yung proseso sa ICC. Ngayon, may depensa naman itong Philippine government. Pwede nilang sabihin, hindi na kami member state. Kaya hindi kami required to follow Article 59 of the Rome Statute. Kaya kung sa akin, pwede na mangyari yung nangyari nung nakaraan. Diretso na siyang sinurrender sa ICC. Magiging issue yung quote-unquote validity or invalidity ng pag-aresto sa kanya or kanila ay doon na lang sa ICC na mismo. Kasi ma'am, di ho ba pending pa yung issue yan sa Supreme Court ngayon? May issue ng parang constitutionality. Kaya lang, technically, ang kaso nila ay for habeas corpus. Oo. So, is the arrest legal? Ang problema, may warrant of mapakitaan ka lang ng warrant of arrest. Sasabihin ng korte, okay, there is legal basis to detain you. Hindi ma'am, ito ho ngayon ang pending case, yung kine-question, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig, hindi po ba? May petition for habeas corpus, right? And then yan ang pending ngayon, if you are Yes. aware of it? Apo. Yung habeas corpus kasi ang tanong ay medyo komplikado ito dahil ang habeas corpus ay technically and simply, you bring the body to court. Yes. At doon, pag dinala mo yung katawan, tatanungin ng korte, bakit mo dinedetain yan? May kaso na ba yan? Ang sasabihin ng detaining authority, opo, ito po yung kanyang warrant of arrest, ito po yung basehan kung bakit namin hinuli, at ito po yung kaso na nakasampalaban sa kanya. At ito yung katawan, kumbaga. Paano kung ang excuse na lang ngayon ng Philippine government, wala na sa amin yung katawan Kaya we cannot bring the body. Nasaan yung katawan? Nasaan yung tao? Nandun po sa ICC. At ito po ang kanyang warrant of arrest. May peculiarity sa mga ICC documents, processes. Kasi ang usapan sa Rome Statute, you can only question the jurisdiction of the ICC before the ICC, not in a local court. Dahil international treaty ito, yung mangyayari dyan, bubusisiin yung Rome Statute Tama ba ang sinabi ng Rome Statute? Tama ba na ganito ang proseso? Hindi local court ang may kapangyarihan i-determina, kahit pa Supreme Court natin, hindi sila ang may kakayahan na, kumbaga, determine on the constitutionality of the Rome Statute. Bagaman may area na pwede nilang sabihin, this is incompatible with our constitution, at this point, hindi yun yung tanong. Ang tanong ay, do you have legal basis to detain this person? Ang unang problema dyan ay, sasabihin ng Philippine government, wala na sa amin yung tao. And pangalawa, yes, meron po kaming legal basis to detain him. Okay, sige. Kaya nung una pa lang po na lumabas yung balita na dumating ang presidente, dating Pangulong Duterte sa airport, remember? Nagkumahog silang lumapit sa Supreme Court, di ba? To prevent, right? If you recall, nagkumahog silang lumapit sa Supreme Court to prevent the Philippine government from, from arresting the Surrendering. surrendering the former president to The Hague.
walang dumating, di ba? Tapos na yung office hours, inabot ng gabi, kaya bumiyahe na sila. So, sa kaso ho ngayon, with all due respect, dito po sa mga binabanggit ng mga senador, etc., ganun po ang, kumbaga, kung maninindigan ang Philippine government, maaari pa nilang gawin yon. Kung sakasakali, pag nagdumating yung arrest warrant, they will implement it again, and then, may chance pa rin ang kabilang banda na pumunta sa Supreme Court. Pag walang naging order to prevent the Philippine government, mangyayari pa rin yun, attorney. Oo po, kasi even under the Rome Statute, ang tanging role ng local court ay alamin kung tama ba ang taong hinuli at siguro tatanungin lang, tatanungin kung meron bang nalabag na karapatang pantao. Tama ba yung proseso ng pag-aresto? Pero yung validity ng warrant, validity ng Rome Statute or legitimacy ng ICC ay hindi ko questionin sa isang local court. Kaya pala agad nang lumapit sila Attorney Torion dito sa balita lamang na may warrant of arrest, pero hindi inaksyonan kasi nga wala namang official, di ba? Opo, Yun, kaya okay. yan lang yung hirap kasi napakaikli ng panahon na okay, eto na yung warrant, tapos baka isurrender ka na kaagad. Katulad nung kay Duterte, actually mahaba na ngayon yung 12 hours na parang standoff. Okay. Mahaba na yon sa compared sa ibang processes. Although, sa kabilang banda, may ibang bansa na miyembro pa kasi sila ng ICC. Kaya na-compel nila yung bansa nila na sundin yung proseso under Article 59. Okay. Dito, hindi natin mapilit-pilit si Marcos na dali mo muna ng korte, isundin mo yung proseso na iharap sa local court, i-confirm yung identity, pwedeng mag-avail ng interim release, kasi hindi tayo member ng ICC. So si Duterte din ang mabalikan. Opo. Okay. So kami po natuto dito, so hindi pwede po ngayon ay maghain ng hindi pwede maghain ng anumang pong habeas, di ba, corpus case, o hindi mo pwedeng ma-preempt ito kasi wala pang maaring ikaso. Takot ka lang ngayon. Parang si Senator Bato din, kung ikaw rin naman siguro siya, baka kumagaya kay dating Pangulong Digong, kaya hindi siya nagpapakita ngayon. Doon pa lang sa ugong na meron siyang arrest warrant. O sige, so Attorney Conti, kami po'y muli natutuho sa panayam na ito. At sa lahat na nakikinig sa atin, huwag niyong awayin si Attorney Conti. Opo, sila lang naman ay nagpapaliwanag. Tsaka sabay-sabay lang din po tayong nag-aaral dito sa proseso. Ibang-iba sa atin, Ibang-iba nga. Sige, Attorney, salamat muli po sa uulitin. Salamat po, ma'am. Salamat, Salamat, attorney. ingat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!